Carmina, ako to, Sir Alp. Bakit may ito nagawa sa akin? Nasaan ang pangako natin sa bawat isa na tayong dalawa ang magkasama sa harapan ng altar? Ralph? Buhay ka? Hindi ito maaari. Ang sabi nila, patay ka na daw dahil sa naganap na sunog sa warehouse na pinapasukan mo. Carmina, buhay pa ako. Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Nabalita sa iyo na wala na ako. Sina mommy at daddy. Kaya naman, pinakasan nila ako kay Jake na isa ring negosyante. Kaya pala. Noon pa man kasi, hindi nabuto sa akin ng mga magulang mo dahil, mahirap lang ba ako? Pasensya ka na talaga, Ralph. Pero huli na para sa atin ang lahat. Nakita mo naman na ikakasal na ako. Pero Carmina, pwede akong umatras. Narito na ako at tara, tumakas na tayo. No, Ralph. Ayoko mapahiya ang mga magulang ko sa mga bisita nila. Umalis ka na, Ralph. Dahil hindi ka naman imbitado dito. Pakiusap, umalis ka na. Hindi matanggap ni Ralph Alcantara na pinagpalit siya ng kanyang nobya sa isang lalaking kahit kailan ay hindi pa niya lubusang nakilala. Masakit ito para sa kanya dahil ilang taon silang nangako sa bawat isa na kapag dumating na ang tamang oras ay magpapakasal sila, subalit ganito ang nabalitaan ni Ralph. Kaya naman mula abroad ay agad siyang umuwi ng bansa para makausap ng personal ang nobya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya makapasok sa naturang venue basta't basta lamang, lalo na't wala siyang imbitasyon. Kaya naman nagpanggap na lamang na waiter itong si Ralph para makita ang minahal sa huling pagkakataon. Mga kaibigan, tara! Samahan niyo muli ako sa panibagong kwento na tiyak na pagkapulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat. Bata pa lamang noon itong si Ralph ay pangarap na nitong magkaroon ng masaganang buhay. Namulot kasi ito sa totoong realidad ng buhay pagkamulat ng kanyang isipan. Hindi niya nasilayan ang kanyang mga magulang. Paano ba naman kasi ay sanggol pa lamang ito ay walang awang iniwan ito na isang ina sa harapan ng malaking simbahan. Bagamat natakot ang ina sa magiging kinabukasan ng anak pero taas noo siyang nagbakasakali na may magagandang loob na sasagip sa kanya. Mabuti na lang at may inila ang mga tao na siyang kukup-kup at mag-aruga sa batang si Ralph. Greg, bakit ganun? Matagal na tayong nagdasal na sana biyayaan tayo ng anak. Pero hanggang ngayon, wala pa. Mylene, sa lahat ng ito, may plano ang nasa taas. May tamang panahon para sa ganyang mga bagay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Sana nga, Greg. Sana nga. Isang umaga noon ay nakapagdesisyon ang mag-asawa na magtungo sa simbahan para manalangin. Hindi nila inasahan na ganito ang tumambad sa kanila. Isang walang kamuang-muwang na sanggol ang kanilang natagpuan sa gilid ng simbahan. Greg, tingnan mo. Isang bata na walang awang iniwan ng ina dito. Talagang napakawalang puso ng taong nag-iwan sa kanya dito. Greg, baka ito na yung sinasabi mo na sa tamang panahon. Nakita mo naman, isang cute na batang lalaki. Pero Mylene, sigurado ka ba na dadalhin natin yung batang yan? Hindi natin alam kung bakit siya iniwan dito. Greg, pakiusap. Siya na ang hinihintay natin, Greg. Ay naku, Mylene. Sige na nga kung yan ang gusto mo. Sa oras ding iyon, dahil naawa itong si Mylene sa sanggol, kaya naman dinala nila ito pauwi sa kanilang bahay. Simple lang ang bumuhay ng mag-asawa. Isang magsasaka itong si Greg at minsan pumapasok bilang isang construction worker. Samantalang si Mylene naman ay nagtatrabaho bilang BHW sa barangay. Ilang araw mula noong nakita nila ang sanggol sa may simbahan ay umaasa pa rin silang may maghanap sa naturang sanggol, ngunit halos linggo na rin na nakalipas ay walang naghanap dito. Kaya naman bilang legal ay nagtungo sila sa children's facility kung merong naghahanap sa sanggol na kanilang natagpuan, pero mukhang kusang iniwan ng magulang ang bata at napunta sa kanilang mga kamay ang pangalaga dito. Wala nang nagawa pa itong si Greg dahil naramdaman nito na masaya ang kanyang asawa noong nakita ang sanggol, bagamat
Mahirap sa loob ni Greg ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay natanggap na rin ito ang bata. Mylene, anong pangalan ng papangalan sa kanya? Greg, gusto ko sanang ipakalan sa kanya ay Jimwell. Pero napansin kong may nakaukit sa pangalan sa kwintas niyang suot. Anong nakalagay sa kwintas? Ralph A. Greg, marahil gusto ng magulang na ito pa rin ang kanyang magiging pangalan. Ikaw ang bahala, Mylene. Sige na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Maraming salamat talaga, Greg, dahil hindi mo ako binigo. Mylene, hindi ko naman kasi gusto makita ang asawa ko na nalulungkot. Ilang taon nang lumipas ay nakapagsalita na ang bata at magsimula na ito sa kanyang pag-aaral din sa elementarya. Maputi, gwapo ang bata at medyo may pagkakaiba sa kulay nilang mag-asawa. 2 taon ang nakalipas, nagsimula na nag-aral itong si Ralph sa elementarya sa isang publikong paaralan. Matalino ang bata, siya ang laging naunguna sa klase at siya ang palaging nagkakaroon ng award. Ngunit hindi maiwasan na pagtawanan din siya sa mga kaklase. Malayo kasi ang itsura ng kanyang nanay at tatay. Lagi siyang tinutokso na hindi siya totoong anak dahil magkaiba sila ng kutis. Samantalang 7 taon na rin ang nakalipas, ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Giselle ang kasalanang ginawa matapos iniwan ito sa harapan ng simbahan ang kanyang sanggol. Hindi niya kasi alam kung ano ang gagawin, lalo na at nagbunga ang paglalandi nito sa isang lalaki na alam niyang siya ay hindi responsable. Malaki ang kahiyan ito sa kanyang mga magulang kapag nalaman ito. Kaya matapos niyang isinilang ang sanggol ay nagkaroon ng buong desisyon itong si Giselle na iiwan ito sa harapan ng simbahan dahil nakasigurado itong may mga taong kukup-kup dito. Anak, bakit parang malungkot ka yata? May problema ka ba? Nay, yung mga klase ko kasi, lagi nila akong inaasar kung bakit hindi daw tayo magkamukha. Anak, tandaan mo, anak ka namin ng tatay mo at higit sa lahat, mahal na mahal ka namin. Hayaan mo, isusumbong natin sila sa teacher mong mga iyan. Huwag na, Nay. Alam ko namang nainggit lang sila sa akin dahil magaling kayo magaruga sa akin. Hoy, Giselle! Ano bang iniisip mo? Huwag mong sabihing nagsisi ka na iniwan mo ang anak mo. Christy, nagsisi ako. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng anak ko ngayon. Babalik ako sa simbahan at kapag nakita ko siya, kukunin ko siya ulit. Hindi ko hayaan na maghiwalay kami ulit. Friend, sigurado ka ba? Paano kapag malaman ito ng mami at daddy mo? Bahala na. Basta, ipaglalaban ko ang anak ko. Magkakaroon pa kaya ng pagkataon para magkita ang mag-ina? Paano kung ang kanyang nais ay hindi matupad? Nagtungo naman si Giselle sa simbahan na pinag-iwanan nito sa kanyang anak, ngunit wala siyang ibang palatandaan para makilala ang kanyang anak. Maliban na lamang sa kwintas na may nakaukit, pero paano kung tinanggal na ito at nagkaroon siya ng bagong pangalan? Kaya naman umuwing bigo itong si Giselle, pero hanggat nabubuhay pa ay hindi siya titigil na makita ang kanyang anak. Samantalang bagamat laging binubuli itong si Ralph sa paaralan dahil sa pagkakaiba nila ng kanyang mga magulang, ganun pa man ay lagi niyang nalang pinalilampas ang mga ito. Wala siyang pakialam, ang malaga sa kanya ngayon ay kailangang manguna sa klase at makamit ang mataas na parangal. Nang sa ganun ay kapag pumasok na ito sa high school at kolehiyo ay magiging scholar siya at hindi na mabigatan pa ang kanyang mga magulang sa mga gastusin. Nay, Tay, bukas nga pala graduation na namin. Kailangan daw 2 kayong magsabit sa akin ng mga medalya. Ganun ba, anak? Proud kami ng tatay mo, anak, sa ginagawa mo. Sinuklian mo ang pagod at hirap namin sa araw-araw. Oo naman, Nay. Kayo ang inspirasyon ko para makapagtapos ako ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Anak, ano bang gusto mong kuning kurso sa kolehiyo? Nay, gusto ko ring maging isang negosyante katulad yun ni tatay. Pero bago yun,
Gusto ko magtrabaho sa labas ng bansa para makaipon ng pera. Para naman sa negosyo ko. Anak, napakalaki ng pangarap mong iyan. Pero habang may buhay pa, pwede tayong mangarap. At naniwala ako na matutupad ang nais mo, anak. Magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan. Natapos na nga itong si Ralph sa elementarya at panibagong yugto na naman sa high school. Inakala nitong makaiwas na siya sa mga taong nang bubuli sa kanya sa elementarya, ngunit mas naging malala pa ito dahil nandun din pala pumasok ang mga dating nang bubuli sa kanya. Ralph, pati ba naman sa paralang ito, makikita pa rin kita? O di ba? Lumipat ka na lang ng ibang paaralan dahil hindi ka na mabagay dito. Alam mo bang pangmayaman lamang ang eskwelahan na ito? Nakapasok lang dito kasi scholar ka, di ba? Pero gagawa ko ng paraan para ma-expelled ka dito at sumama ka na lang sa tatay mo ng mga isda para naman magkatulad kayong dalawa. Jake, ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit lagi mainit ang ulo mo sa akin? Wala akong ginawa sa'yo, di ba, na masama? Anong wala? Lagi kang bidabida sa lahat ng bagay mula pa noong elementarya. Pero Jake, may pangarap ako sa magulang ko kaya ito ginagawa. Wala akong pakialam sa pangarap mo. Ang gusto ko, mawala ka sa eskwelahan na to. Hindi mo siguro alam, no, na kami ang may-ari ng eskwelahan na to? Kaya naman anytime, pwede kong sabihin kay daddy na nagalan ka ng scholarship. Sige, gawin mo, Jake. Kung para sa iyo ay magiging masaya ka at malugmok sa kahirapan ang kapwa mo. Talaga, gagawin ko yon. Nakinabang ka lang sa yaman ng pamilya namin. Dahil sa panglalait at pangapi ni Jake sa kanya, kaya naman ay umalis na lang ito at nagtungo sa kanyang silid-aralan. At doon nga ay makilala niya ang taong magpabago sa kanya. Pagpasok ni Ralph sa kanyang silid-aralan, nakita niya ang isang magandang kaklase na sa kanyang harapan at nakatingin din ito sa kanya. Pogi, dito ka lamang sa tabi ko. Tabi tayo. Wala naman akong kasama dito ah. Ha? Talaga? Nakakaya naman sa'yo. Ayos lang yun. Kinakabahan itong si Ralph dahil siya kasi ang unang pinansin ng magandang kaklase. Kaya naman hindi na ito nagpalagpa. Pogi, ako nga pala si Carmina. And you are? I'm Ralph. Pero baka may magalit sa akin na dito ako nakaupo sa tabi mo. Ano? Wala ah. Wala namang magagalit ah. Maya-maya pa, hindi inasahan ni Ralph na sa silid na iyon din pala ang classroom nitong si Jake Montemayor. Nakangiti pa itong si Jake habang pumasok, kitang-kita niya ang isang magandang kaklase sa harapan, ngunit may kausap itong lalaki at laking gulat niya dahil si Ralph pala ito. Ikaw na anak mangisda ka? Pwede ba? Umalis ka sa babaeng yan dahil hindi kayo mabagay. Umalis ka. Ako ang nakapisto dyan. Tumabi ka dyan. Hindi naman naging maganda sa pandinig ni Carmina ang sinabi ng kaklaseng iyon. At sino ka naman para paalisin mo si Ralph dito sa tabi ko? Siyang nauna sa iyo ah, sa upuan na ito. Haba, hindi mo ba ako kilala, miss? Ako lang naman ang anak ng may-ari ng eskwelahan na ito. Kung ano man ang gusto ko, ay magagawa ko. Umalis ka na, Ralph. Ako ang dapat nasa harapan. Carmina, ayoko ng gulo. Lilipat na lang ako sa likuran. Tama ka, Ralph. Para iwasan lang tayo sa gulo. Umalis na itong si Ralph at nakaupo sa may likurang bahagi. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon na makatabi ni Jake itong si Carmina sa may harapan. Paano ba yan, miss? Magkatabi tayo ngayon. Don't worry, I'll make you safe here. Safe? Safe mo yung mukha mo. Bakit pang sungkit mo sa akin? Ako nang itong nagabag ng loob sa iyo eh. Maya-maya pa ay nagsiratingan na ang iba pang mga estudyante at kalaunan din ay dumating na rin ang kanilang guro. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Carmina. Hindi kasi may tatanggi na talagang sobrang ganda nito. Samantalang naging tahimik naman itong si Ralph sa may likuran. Pinakilala ng bawat isa sa may harapan. Kaya naman ay naghiyawan ng mga klase na bagay sina Ralph at Carmina. Samantalang matapos nagpakilala ang lahat, muling nagkatabi pa rin sina Carmina at Ralph dahil sa letrang A ang kanilang apelyido. Walang nagawa itong si Jake at siya ang naupo sa may likuran. Teacher, bakit mo ako nilagay sa may dulo? Gusto ko maupo sa harapan at makatabi ang si Miss Altamarino. Mr. Montemayor,
Ako ang masusunod dito sa loob ng paaralan kung saan dapat ilagay ang bawat estudyante. Teacher, isusumbong kita sa daddy ko and I'll make sure na matanggal ka sa trabaho mo. Ano? Natatakot ka na ba? Kaya naman, ilipat mo na ako sa harapan ngayon din. Mr. Montemayor, hindi ako natatakot sa iyo. Tingnan na lang natin kung sino ang mananagot sa daddy mo. Ano kaya ang mangyayari sa guro? Tila hindi ito sang-ayon sa mga pinagsabi ni Jake. Ano, Ralph? Masaya ka na dahil kinampihan ka ng guro? Jake, hindi ako kinampihan ng guro natin. Ginawa lang niya kung ano narapat. Hindi porket kayo na ang may-ari ng paaralan na ito ay masunod na ang lahat ng gusto mo. Panalo ka ngayon, pero babawi ako sa iyo at sinisigurado ako sa iyo na hindi ka na mag-aral dito. Matapos ng kanilang klase ay umuwi na rin ang mga estudyante samantalang kinausap naman ni Jake ang kanyang mga magulang tungkol sa naganap kanina sa classroom. Dad, pwede ba kita makausap? Ano naman sabihin mo sa akin, Jake? Bilisan mo dahil marami pa akong appointment. Dad, hindi ako makapaniwala na binubuli ako ng kaklase ko at guro sa loob mismo ng ating paaralan. Kailangan gumawa ka ng paraan para bigyan ng leksyon o kaya naman palisin natin ang mga taong yan. Jake, narinig mo bang sinasabi mo ha? At talagang ikaw pa ang binubuli? Baka naman ikaw pa ang mismong napasimuno ng lahat ng ito. No, Dad. Naging tahimik naman ako sa loob. Kung ganon, Jake, hayaan mo. Kakausapin ko ang guro mo at kung mapatunayan natin na talagang may ginawa siya sa'yo, hindi ako tabili na tanggalin siya. Maraming salamat, Dad. Jake, nandito nga pala nag-aaral sa paaralan natin ang anak ni Mr. Altamarino, isa sa magiging business partner natin sa pamilya. What do you mean, Dad? Na si Miss Carmina Altamirano ay anak ng isang malaking negosyante? Oo, Jake. Kaya one of this day, ipapakilala kita sa kanya, sa kanyang pamilya, para naman magkalapit kayong dalawa. Dad, nagkita na kami at nagkakilala kami. Yes, Dad. She's beautiful and I like her. Hayaan mo, Jake. Makipagset tayo ng schedule para magkausap tayo ng buong pamilya. Gusto kong kaibiganin mo ang anak ni Mr. Altamarino at makuha mo ang kanyang loob para kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral ay ipapakasal namin kayo. Nako, Dad. Ngayon pa lamang thankful na ako sa iyo because she's the one that I really like. Mabuti naman, Jake, kung ganun. Kaya mula ngayon, tratuhin mo siya na maayos, okay? Samantalang nakauwi na rin itong si Ralph sa kanilang tahanan, ngunit wala pa sa kanilang bahay ang kanyang nanay at tatay dahil abala pa ito sa kanilang trabaho. Ganon din naman itong si Carmina. Nakauwi na rin ito sa kanilang bahay. Iha, how's your school? Nagkita na ba kayo ng anak ni Mr. Montemayor? Dad, kung ang tinutukoy mo ay si Jake Montemayor? Yes, nagkita na kami. Pero sobrang yabang pala niya, Dad. Biruin mo, Dad. Gusto niyang susunod sa kanyang utos ang guro namin kahit mali ang kanyang ginagawa. So, nagkita na ba kayo ng business partner natin? Don't worry, we will set on a schedule para magkakilala ang pamilya natin. Dad, what do you mean? Carmina, gusto kong kilalanin mo na maigi si Mr. Montemayor dahil we are business partner here at balang araw kayo na ang sunod na matagpagmana ng ating negosyo and we plan na ipagkasundo kayo para sa marriage contract para naman sa ikaunlad ng ating negosyo. Ano? Dad, anong kasal ang pinagsasabi niyo? In the first place, hindi ko siya gusto at marami pa akong pangarap para sa sarili ko. Anak, hindi pa naman ngayon but it's a reality. No, Dad. Hindi ko siya matatanggap. Ralph, kumusta naman ang pag-aaral mo? Wala na bang nambubuli sa'yo sa bago mong paaralan? Ay naku, Nay. Akala ko makatakas na ako pero hanggang high school din pala ay makasama ko ang taong nangbuli sa akin. Basta Ralph ha, huwag mo na lang patulan ang mga iyan. Sikapin mong laging mataas ang mga grades mo para magkaroon ka ng magandang opportunity sa kolehiyo. Tama ka, Nay. Sila yung gagawin kong lakas na loob ko para makapagtapos ng pag-aaral. Iyan ang gusto ko sa iyo, anak. Kailangan mong maging matapang sa pagharap ng pagsubok sa buhay.
Samantalang araw noon ng linggo dahil walang pasok ay nagtungo ang buong pamilya sa simbahan upang magpasalamat sa mga biyayang natamo ng pamilya bagamat simple lang ang kanilang pamumuhay. Samantalang napansin naman ni Mylene ang isang ginang na palaging naroon sa simbahan na tila malaki ang problema. Ralph, Greg, tara na. Uuwi na tayo. Kailangan pa nating mag-ayos para sa trabaho kinabukasan. Grabe, Nay. Sobrang sipag niyo naman talaga ni tatay. Wala na akong ibang masabi sa inyo. Habang nasalita itong si Mylene, narinig naman ng isang babae ang kanilang pinag-usapan habang taimtim itong nanalangin. Pero sa paglingon nito ay agad na nawala sa kanyang paningin ang mga nasa taong sa likuran. Kaya naman tumayo ito at hinanap sa labas pero wala siyang naabutan. Kaya naman agad niyang tinawagan ang kaibigan na si Christy para ipalam dito na malapit niya nang makita ang kanyang anak. Giselle, hanggang ngayon ba? Umaasa ka pa rin na magkita kayong muli ng anak mo? Oo naman, Christy. At meron na akong mga sign. At alam kong malapit na kaming magkita ng anak ko. At hindi ako susuko doon. Oh, sige na. Ibaba ko na ang tawag ha. Nasa kabilang linya si Mami. Sige Giselle, bye. Balitaan mo na lang ako. Hello? Ma'am, bakit po kayo napatawag? Giselle, bakit may nakapagsabi sa akin na palagi kang wala sa opisina mo? Saan ka pa pumupunta, anak? Kailangan kong pumunta sa Europe para sa international business meeting. Kailangan kita dito sa opisina, anak. Giselle, anak, di ba dati ko pang sinasabi sa'yo na mag-asawa ka na? Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Wala tuloy tayong lalaki na tatayo sa negosyo natin. Masyado ka kasing mapili, anak eh. Ma'am, napag-usapan na natin yan. Hindi ko naman gusto na ikasal sa lalaking sinasabi mo sa akin, di ba? Dahil may asawa na siya. Ayaw ko namang makasira ng pamilya, Mami. So ano, Giselle? Tatanda ka na lang ng dalaga. At makakaya mo bang pangalagaan ang mga negosyo natin? Hayaan mo, Ma'am. Gagawa ako ng paraan para may makatuwang tayo ng lalaki sa negosyo natin. Iha, wala nang daddy mo. Nowadays, baka ako naman ang mawawala. At ikaw na lang ang magmamana ng lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nga sana makahanap ka ng lalaking karapat-dapat sa'yo. Isang lalaking matino ang pag-iisip. Hindi yung pera lang din ang habol sa'yo. Ma'am, malapit na kami magkita at ipakilala ko sa'yo ang magiging katuwang ko sa negosyo. O sige na, Giselle. Umuwi ka na dito dahil bukas na ang flight ko papuntang Europe. Ilang taon na ang nakalipas subalit hindi pa rin pinaalam ni Giselle sa kanyang mga magulang ang totoo nangyari sa kanya. Hindi niya kasi masabi ang katotohanan lalo na noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Masyado kasi itong istrikto sa kanya kaya nga napunta tuloy ito sa isang lalaki na hindi naman pala responsable. Kaya naman ngayon nakapag-desisyon itong si Giselle na ipagpatuloy niya at ipagtapat niya sa kanyang mami ang lahat kapag muli niyang makita ang kanyang anak. Samantalang hindi naman matanggap ni Carmina na ikakasal ito sa isang lalaking hindi niya naman lubusang kilala. Kaya naman matapos ng kanilang klase ay niyaya niya itong si Ralph na lumabas. Iba kasi ang kanyang ramdaman sa lalaking iyon. Komportable siya kaysa naman kay Jake na masyadong mayabang sa sarili. Ralph, hindi ka ba busy ngayon? Mamaya kung okay lang sa'yo na pwede mo ba akong samahang mamasyal? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman ng mga oras na ilalaan mo sa akin. O sige, Miss Carmina. Sasamahan kita pero yung tungkol sa babayaran mo ko, huwag mo nang gawin yon. Baka sabihin mong pera lang habol ko sa'yo. Masaya nga ako na may isang magandang babae, isang magandang muse na tinitingala sa loob ng campus na nag-imbita sa akin. Nako, maraming salamat talaga, Ralph. Saan naman tayo pupunta, Miss Carmina?
gusto ko lang maaliw ang sarili ko. Samahan mo kaya akong manood ng sine? Ha? Sine? Bakit? May problema ba? Wala naman. Ever since kasi hindi pa ako nakapasok sa loob ng sinihan eh. Ngayon lang. Kung ganun Ralph, mag-enjoy tayo. Matapos na kanilang klase ay nagtungo na nga ang dalawa sa may sinihan. Sakto at kaunti lang ang mga nanonood dahil palad teledrama kasi ang napiling movie nitong si Carmina. Johnny, mahal kita. Matagal ko na tong nararamdaman sa'yo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para aminin ito sa'yo. Pero Monica, paano kung malaman ito ng mga magulang mo? Alam mo naman na magkaibang estado ng buhay natin, di ba? Nandito lang ako sa lupa. Pero ikaw, hindi kita maabot dahil nasa langit ka. Bakit, Johnny? Nakadepende ba sa estado ng buhay ang pagmamahal? Dahil tahimik lamang ang loob ng sinihan, bigla na lang napaiyak itong si Carmina habang nakayakap kay Ralph dahil sa malaemosyong pangyayari. Samantalang hindi naman mapaniwala si Ralph na niyakap siya ni Carmina. Hinayaan na lamang ni Ralph ang dalaga marahil nga ay may malalim itong dinadala. Dito na kaya magsisimula ang spark sa bawat isa. Mag-amina na kaya ang dalawa na mayroong feelings ang mumuo sa kanilang dalawa. Kaya naman ay pagkatapos ng kanilang klase ay niyaya niya itong si Ralph na manood ng sine. Hindi naman makatanggi pa ang binata, gusto rin itong makasama kahit saglit lang itong si Carmina. Pero hindi naman inasahan ni Ralph na biglang napayakap sa kanya ang dalaga habang nanood sila ng sine. Marahil meron itong inanakit sa kanyang sarili kaya naman ay hinayaan lamang itong si Ralph. Pasensya ka na, Ralph. Kung naging emosyonal ako ngayon, hindi ko lang kasi matanggap ang nangyari sa akin. Carmina, ayos lang. Kung ano man yung dinadala mo, pwede mo naman akong sumbungan. Pwede mo na akong karamay. Pera lang sa pera, wala ako dun. Hindi tungkol doon, Ralph. Ewan ko ba, hindi ko alam kung mainis ba ako o magagalit sa parents ko. Paano ba naman kasi sinabi nila na after graduation in college, ipapakasal nila ako kay Jake Montemayor. Ano? Sa lalaking yon? Pero nakita mo naman di ba kung ano ang kanyang totoong ugali? Napakayabang niya. Akala mo kung sino makaasta. Iyon na nga eh. Pero mapilit talaga ang parents ko dahil daw partnership sila sa negosyo. Pero paano kung iba naman ang lalaki ang nagustuhan ko? Hindi ko siya type. At higit sa lahat, wala akong gusto sa kanya. Kaya nga Carmina, hindi naman sa nangingialam ako sa iyo ha. Oo, marahil nga ay maganda ang intensyon ng parents mo pero panigurado akong hindi magiging masaya kung ipilit nila sa iyo na ang ganung mga bagay. Para sa akin lang ha, kung ano yung nasa puso mo, yun dapat ang gawin mo. Salamat talaga, Ralph, dahil sinamahan mo ako ngayon. Hindi ko alam kung kanino ako sa sandali at makipag-usap tungkol sa ganitong sitwasyon. Mabuti na lang at nandiyan ka. Carmina, oo. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, okay? Salamat talaga ulit ha. O sige na, Ralph. Umuwi na tayo. Baka hinanap ka na ng mga magulang mo. Nako Carmina, kailanman hindi ako na-pressure ng mga parents ko dahil supportive sila sa akin. Kahit na simple lang ang pamumuhay namin pero puno kami ng pagmamahal. Okay lang ba sa'yo na kung may sapat na oras, ipapakilala kita sa kanila para naman makilala mo rin sila? Oo naman, Ralph. Masaya ako na makilala sila. So paano? Dito na lang muna tayo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Ralph. Biglang niyakap ni Carmina itong si Ralph at hinalikan sa may pisngi. Hindi naman ito inasahan ng binata at tuloy nang umuwi itong si Carmina at ganoon din naman itong si Ralph. Hindi tuloy nalaman ng binata kung bakit ito ginagawa sa kanya ng dalaga. Baka ito na nga ang sign na may gusto ito sa kanya. Oh, Carmina, bakit ngayon ka lang? Ilang oras na? Akala ko ba maaga ang out niyo ngayon pero late ka nang umuwi.
Mom, meron lang akong inasikaso sa eskwelahan. Oh, sige na. Magbihis ka na. Dahil darating dito ang pamilyang Montemayor para makita ka. Pero ma'am, bakit masyado namang maaga yata? Akala ko ba pagkatapos na ng kolehiyo? Carmina, nagbago na ang desisyon namin. Gusto namin na ngayon pa lang magkakilala na tayong lahat. Dahil mabilis lang ang panahon. Sige na, pagkatapos mong kumain, magbihis ka na. Dahil maya-maya, darating na sila. Hindi ito inasahan ni Carmina, tila ba masyado pang maaga kaya naman wala tuloy itong ganang kumain. Mr. Montemayor, iho, mabuti naman at nandito na kayo. Tara, tumuloy muna kayo sa loob. Tatawagin ko lang si Carmina. Iha, nandito na sina Jake. Bumaba ka na dito. Walang ganang bumaba ang dalaga dahil una pa lang kasi ay wala siyang gusto sa lalaking iyon. Pero bilang respeto na lang din sa kanila kaya naman ay bumaba ito. Miss Altamarino, napaganda talaga ng anak niyo ano? Hindi nga nagkamali itong anak ko na sinabi niya na gusto niya ito. Nasaan nga pala si Mr. Altamarino, ang magiging kumpare ko? Hayun, nasa trabaho pa. Pero alam niya na darating kayo ngayon dito. Tita, pwede ko bang makausap si Carmina? Sige lang, Jake. At mag-usap din kami ng daddy mo. Armina, ang ganda mo talaga no sa suot mong yan. Bagay na bagay sa'yo. Jake, ano ba talagang gusto mong mangyari ha? Carmina, honey, hindi ko naman ito plano eh. Sila ang pamilya natin ang may plano nito. Lahat ay sinusunod ko lang. Pero higit sa lahat, pumayag naman ako dahil sino ba naman ang hindi papayag kung ipagsundo ka sa isang napakagandang babae. Jake, makinig ka ha. Hindi kita gusto. Ang mas mabuti pa, humanap ka na lang ng babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. Makinig ka, Carmina. Wala na tayong magagawa pa dito. Kung nakasundo na ang mga magulang natin, magiging akin ka na. At siguraduhin kong kailanman ay hindi na makalapit pa sa'yo itong sarap na isang hamak na pipitsugin lamang. Dahil sa oras na magiging tayo na, lagi ka tayong magkatabi. Naintindihan mo ba ako? Jake, hindi ako papayag na mangyari ito. In the first place, hindi rin naman tayo magiging masaya. Carmina, ang puso pwede nating turuan na magmahal. Isa pa, wala na tayong hanapin pa dahil nasa isang negosyo na ang mga magulang natin. Napagkasunduan ng magkabilang partido na ikakasal sila Jake at Carmina pagkatapos ng kanilang graduation. Samantalang palihim pa ring nakipagkita itong si Carmina kay Ralph dahil sa kanya lang gumagaan ang kanyang damdamin. Ralph, sabihin mo nga sa akin kung gusto mo rin ba ako? Ha? Anong ibig mo sabihin, Carmina? Yung totoo, Ralph. Kasi nung first day pa lang na klase, hanggang ngayon, malapit na tayong magtatapos. Gusto kita, Ralph. Nagiging komportable ako sa tuwing magkausap tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ralph. Para may dahilan ako. Para hindi tumuloy sa kasunduang iyon. Oo, Carmina. Matagal na rin kitang gusto. Pero nakikita ko kasi ang estado ng buhay natin magkaiba. Ralph, parang katulad lang to nung pinanood nating palabas sa sinihan, di ba? Makinig ka, Ralph. Ang pag-ibig, hindi naman nakabase sa estado ng buhay, hindi ba? Wala namang hindi mahirap gawin kung magtulungan tayo. Carmina, oo. Inamin ko sa sarili ko na sana ako na lang ang lalaking magdadala sa iyo sa altar at magsasabi sa iyo ng I do. Oo, gusto kong ikaw ang magiging kabiyak ng puso ko. Gusto kitang pantayan para naman matanggap ako ng mga magulang mo. Kaya gusto ko munang makipagsapalaran sa ibang bansa. Magsumikap ako doon at kapag dumating na ang tamang panahon, kaya kitang ipaglaban at harapin ang mga magulang mo. Kung ganun, Ralph,
Ngayon pa lang, maghihintay ako sa'yo. Aasahan ko yung mga pangako mo sa atin. Ilang taon ang nakalipas ay tuloy na ngang nakapagtapos sila sa kolehiyo. Maraming mga naganap sa kanila sa loob ng ilang taon, lalo na sa kanilang relasyon. Dahil doon ay pinagpatuloy din ni Ralph ang pangarap na makapag-abroad at hindi nga siya nabigo dahil na rin sa kaibigang tumulong para siya ay makalabas ng bansa. Noong una ay naging maganda ang komunikasyon nila, Carmina at Ralph. Subalit nagkaroon ng pagbabago dahil sa naging illegal pala ang pagpasok ni Ralph sa bansa. Kaya naman ay kinakailangan nilang magtago para hindi mahuli at makulong. Samantalang nawala naman ng komunikasyon ang dalawa dahil sa tago-tagong paraan nitong si Ralph. Kaya ito ang naging dahilan para makahanap ng butas si Carmina na marahil ay niloloko lamang siya nitong si Ralph. Dito na kaya magsimulang manlamig itong si Carmina kay Ralph. Ano kayang gagawin ng binata para maramdaman niya muli kay Carmina ang totoong hangarin sa kanya? Carmina, kailan mo ba ipaglaban yung sinasabi mong pag-ibig na wala namang kasiguraduhan? Nasaan ang lalaking yan? Bakit? Hanggang ngayon, hindi siya nagpakita sa amin kung talagang mahal ka niya. Kaya naman, nagdalawang isip tuloy itong si Carmina kung bakit nga ba ay biglang hindi nagparamdam itong si Ralph sa kanya at ngayon ay hindi niya na ito alam ang sitwasyon nilang dalawa. Samantalang nasa simbahan naman noon itong si Greg at Mylene. Araw-araw silang nanalangin na sana ay nasa mabuting kalagayan ang kanilang anak na sa ibang bansa. Napag-alaman kasi nila na illegal recruiter ang napasukan ni Ralph. Ralph, mag-iingat ka dyan. Pero kung nahihirapan ka na sa sitwasyon mo dyan, pwede ka nang umuwi sa bansa. Oo, Nay. Gumagawa na kami ng hakbang para makauwi sa bansa. Samantalang hindi naman napansin ni Mylene na halos magkalapit lang sila ng isang babae na matagal na rin silang minamanmanan. Sige na Ralph, mamaya tawagan mo lang ako kung may oras ka. Nasa simbahan kasi ako ngayon eh. Binaba na ni Ralph ang phone at palabas na rin ng simbahan ang mag-asawa, ngunit sinundan pala sila ng isang ginang. Excuse me, ma'am, sir. Ako nga pala si Giselle. Bakit ma'am? Ano ba ang may paglilingkod namin sa'yo? Ma'am, sir, itatanong ko lang sana kung may kilala ba kayong Ralph A? Oo, meron. Yung anak namin. Bakit? Bakit mo siya hinahanap? Alam niyo kasi, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hinahanap ko ang anak ko na iniwan ko mismo dito sa simbahan noong sanggol pa lang ito. Ano? Iniwan mo ang sanggol dito? Hindi ka ba naawa sa sanggol? Hindi ka ba nakukonsensya? Kaya nga po ma'am, sir, hindi ako mapalagay kapag hindi ko siya matagpuan. Ang totoo, natatakot ako noon sa mami at daddy ko dahil naging bunga sa maling pagkakataon ng anak kong si Ralph. Pero ngayon, gusto ko siyang makita at mahanap dahil walang ibang magmamana ng mga pinaghirapan naming pamilya, kundi siya lang. Ang totoo po, noon pa man, matagal ko na kayong inoobserbahan, lalo noong kasama niyo pa noon ang isang cute na batang lalaki. At hindi ako nagkakamali sa nararamdaman ko na siyang anak kong si Ralph A. Naku Mrs. Giselle, pasensya ka na pero si Ralph ay anak namin at ako ang nagluwas sa kanya. Baka naman nasa ibang pangalaga siya. Pero huwag kayong mag-alala marahil nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Maraming salamat sa inyong panahon, ma'am, sir. Pasensya na rin ho kayo sa abala. Umalis na nga ang mag-asawa at naiwan naman si Giselle sa may bungad ng simbahan. Mylene, yan ang nga bang sinasabi ko sa iyo noon eh. Hanapin ng kanyang totoong mga magulang itong si Ralph at maging baliwala lang tayo. Ito mga sakripisyo natin. Greg, kahit kailan, hindi mawawala sa ating poder ang anak ko. Mylene,
Hindi mo ba narinig ang sinabi ng ginang na yon? Hinahanap niya ang kanyang anak dahil ito daw ang magumana sa kanilang naiwang ari-arian. Ito ang tamang panahon para may tama ang mali. Greg, at talaga bang ibabalik mo si Ralph sa kanya? Mylene, hindi naman siya anak natin eh. Tingnan mo. Nasa ibang bansa siya ngayon para sa kinabukasan niya. Pero anong nangyari sa kanya? Napahamak lamang siya. Ang mabuti pa, sabihin natin sa babaeng yun na si Ralph ang kanyang totoong anak. Baka makatulong pa siya para makabalik sa bansa ang anak natin, hindi ba? Di ba naisip yun? Greg, paano tayo? Paano tayo kung tuluyan tayong iwan ni Ralph? Mylene, nasa tamang isip na itong si Ralph. Alam niya na ang dapat gawin. Hangad lang natin na maging maganda kanyang buhay. Masakit man para kay Mylene, pero marahil ito lang ang tanging paraan para makauwi ang kanilang anak mula sa ibang bansa. Kaya naman kinabukasan, muli silang nagtungo sa simbahan at nabakasakaling makita nila ang ginang. Excuse me, Ginang. May nais lang akong aminin sa'yo. Ang totoo, kami nga ang nakapulot ni Ralph noong sanggol pa lang siya. Ganun ba, ma'am? Anong pruweba niyo na siya talaga ang anak na hinahanap ko? Meron siyang kwintas at may nakaukit na Ralph eh. Kaya nga, hindi na namin binago pa ang kanyang pangalan. Kung ganun, ma'am, sir, nasaan na ang anak ko? Ang totoo, ma'am, nasa ibang bansa si Ralph. Pero sa kasamaang palad, napunta ito sa isang illegal recruitment agency at kailangan niya ng tulong para makabalik dito, pero wala kaming sapat na pera. Kung ganon, ako na ang bahala. Makipag-ugnayan ako sa gobyerno para agad na makauwi dito si Ralph. Habang nag-uusap sila ay bigla namang tumunog ang phone nitong si Mylene. Nay, nandito na nga pala ako sa embahada. Hinintay ko na lamang ang approval para sa makauwi na kami. Ralph, huwag kang mag-alala, anak. Merong nagmamagandang loob na tumulong sa atin. At kapag makauwi ka na dito, meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Buwan ang lumipas bago nakauwi ng bansa itong si Ralph sa tulong na rin ni Giselle. Maraming salamat, anak. At nakauwi ka na ng ligtas. Oo, Nay. Sino ba yung taong tumulong sa atin para naman pasalamatan ko siya? Tsaka, ano ba yung sabihin mo sa akin? Anak, hindi ba dati nagtataka ka kung bakit magkaiba tayo ng kutis, ng kulay? Oo, nung bata ka pa, nakita ka namin ng tatay Greg mo sa isang simbahan. Nay? Ano bang gusto niyo sabihin? Sorry, Ralph, pero tama yung iniisip mo noon na hindi ka namin tunay na anak. Pero kahit ganun pa man, mas higit sa tunay na anak ang turing namin sa'yo. Nay, gusto kong makilala ang tunay kong ina. Gusto ko siyang kausapin kung bakit niya nagawa sa akin yun. Mabuti na nga lang at kayo ang nakakita sa akin. Baka kung saan ako napadpad. Ralph, pakiusap. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang mami mo. Meron siyang rason kung bakit niya ito nagawa. Ang mahalaga ay muli kayong magkita. At alam mo ba na palagi kanyang hinahanap? Alam mo bang meron siyang magandang balita para sa iyo? At natitiyak kong magbabago ang buhay mo, anak. Nay, Tay, kung magbabago man ang buhay ko, kasama na kayo doon. Kayo ang tuturing kong pamilya. Yung mga magulang ko na nagpalaki sa akin. Kinabukasan ay nakapagkita nga sila kay Giselle sa isang mamahaling restaurant. Ralph, anak, ikaw na ba talaga ang anak ko? Hindi nga ako nagkamali. Halos magkamukha tayo. Sana patawarin mo ako, anak. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya ngayon pa lang, babawi na ako sa'yo. Bakit ngayon lang kayo muling pakita sa akin? Kung talagang mahal niyo ako, hindi niyo sana ako iniwan sa ibang tao. Ralph, kailangan ko yung gawin para sa kinabukasan mo. Dahil kapag nalaman yun ng lola mo, paniguradong
mawawalan ako ng mana. Kaya yun, ang naisip kong paraan. Mapatawad kaya ni Ralph ang kanyang tunay na ina? Dahil na rin sa naging paliwanag ni Giselle, dahan-dahang nakumbinsi itong si Ralph at kalauna naman ay natanggap niya itong si Giselle. Maraming salamat, Ralph. Ito ang hinahintay kong panahon na matanggap mo ako bilang nanay mo. At dahil doon, kung ano man ang mga pagkukulang ko sa'yo, pupunan ko iyon. Gusto kitang ipakilala ngayon sa Lola Elizabeth mo. Alam kong magugulat siya sa ibabalita ko sa kanya, pero ito ang dapat. Kaya kung okay lang sa'yo, Ralph, sumama ka sa akin sa mansyon. Naroon pa ngayon ang lola mo. Ha? Sa mansyon? Oo, Ralph. May mansyon tayo. Iyan ang totoong tahanan mo. Pero paano naman ang kinikilala kong mga magulang? Anak, huwag kang mag-alala dahil bibigyan ko sila ng pangkabuhayan at kung gugustuhin nila, pwede rin silang tumira sa mansyon. Nay, tay, ano sa palagay nyo? Doon tayo manirahan sa mansyon? Nako anak, huwag na. Sanay na kami dito sa simpleng tahanan. Kung meron mang bibigay si Giselle, mabuti. Pero kahit ano man ang mangyari anak, sana huwag mo kaming kalimutan. Nay, tay, hindi ko magawang kalimutan kayo. Kung ano marating ko sa buhay, kasama ko kayo doon. Muling niyakap ni Ralph sina Mylene at Greg bago ito umalis kasama si Giselle. Wow, isang mamaling sasakyan. Naku Ma'am Giselle, ngayon ako lang sakay dito. Ralph, simula ngayon, Mami Giselle na ang itawag mo sa akin. Kung gusto mo, sa'yo na itong sasakyan. Ibibigay ko to sa'yo. Naku ma'am, hindi po ako marunong magmaneho nito. Anak, hayaan mo. Tuturuan kita. One of this day, ikaw na ang magmamana ng lahat. Kaya ituturo ko sa iyo ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyo natin at kung sino ang mga kasosyo natin. Oh, nandito na pala tayo. Dito ka na lang muna sa sasakyan. Kakausapin ko muna si lola mo para malaman niya ang lahat. Sige ma'am, maghintay ako dito. Bumaba na itong si Giselle at nagtungo na sa loob para kausapin ang kanyang ina. Mami, mabuti naman at nandito ka pa. Gusto sana kitang makausap ngayon. Bakit Giselle? Gaano kalaga ang ibabalita mo sa akin? Kung sasabihin mong may boyfriend ka na at makapasa siya sa akin, marahil matutuwa pa ako. Ma'am, parang ganun na rin ang ibabalita ko sa'yo. Kung ganun, gusto ko makita ang lalaking iyan. Kung karapat-dapat ba siya sa ating pamilya? Muling lumabas itong si Giselle para iharap sa kanya itong si Ralph. Ma'am, kinakabahan ako. Paano kung hindi ako tanggap ni Lola? Anak, matanggap ka man o hindi, dito ka titira sa bahay na ito dahil may karapatan ka rin. Mami, ipapakilala ko pala sa'yo si Ralph. Nako, Giselle, ang gwapo naman ng binatang yan pero hindi kayo nababagay. Tingnan nyo nga ang pagitan nyo. Nasa 40s ka na samantalang nasa 20s lamang ang lalaking ito. Baka naman pera at yaman lang ang habol sa iyo ha. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, hindi makontento sa isa. Gusto nila dala-dalawa. Hindi ko siya gusto para sa iyo. Mas gusto ko pang tumanda ka na lang ng dalaga kaysa naman pumatol ka sa batang iyan. Mami Elizabeth, nagkakamali kayo ng pag-unawa. Si Ralph ay hindi ko boyfriend. Si Ralph ay apo niyo. Ano nga po yung sinasabi mo, Giselle? Wala kang ngang nobyo, di ba? Tapos sabihin mong may apo na ako? Mami, oo, si Ralph ay anak ko. Noon, hindi ko sinabi sa inyo ni Daddy na may naging karelasyon ako at may nangyari sa aming dalawa. At si Ralph ang naging bunga. Ma'am, natatakot ako sa inyo noon
Kaya nung sanggol pa lamang si Ralph, iniwan ko siya sa may simbahan. Mabuti na lang at may magandang puso na tumulong sa kanya at kumupkop sa kanya. Pero Giselle, bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa amin? Mommy, natatakot ako kay Daddy. Alam naman natin na kung ano ang ugali niya, hindi ba? Pinangunahan ako ng takot. Agad namang lumapit itong si Elizabeth sa kanyang apo. Naku, nagmana ka pala kay Giselle. Ano nga pala ulit ang pangalan mo, iho? Ralph po, senyora. Naku, wag mo kong tawagin senyora. Just call me Mamita. Ang itawag mo sa akin. Baka magmukha kasi akong matanda kapag lola ang itawag mo sa akin. Kung ganun, iho, welcome to the clan. Welcome to the family. Marami tayong pag-uusapan. Marami akong ituturo sa'yo. Lalo na sa mga negosyo natin. Anyway, nakapag-aral ka ba? Dahil kung hindi, pwede kang mag-home study. Mamita, nakapagtapos po ako sa kolehiyo sa tulong mga taong tumulong sa akin. Giselle, gusto kong papuntahin mo dito ang mga taong yun para pasalamatan sa ginawa nilang kabutihan sa apo ko. Nag-utos ito sa Giselle ng tauhan para sunduin sina Greg at Mylene sa kanilang tahanan. Samantalang, isa namang malaking handaan ang maganap sa mansyon dahil sa magandang balita ni Giselle sa kanyang ina. Dahil doon ay inibitahan nito ang ilang mga kilala sa negosyo para ipalaman sa kanila na si Ralph Alcantara ang susunod na tagapagmana sa lahat ng negosyo, mapaloob man o labas ng bansa. Kayo ba ang sumagip sa apo ko? Napayko na lamang ang dalawa. Kung ganon, tanggapin niyo itong kalahating milyon bilang pasalamat sa inyo. Naku po, senyora, pero hindi po namin ito matatanggap ang halagang iyan dahil yung pag-aruga namin kay Ralph ay walang katumbas na halaga. Itunuring namin siyang tunay na anak at wala nang makapantay sa pagmamahal namin sa kanya. Kung ganon, pinabilib niyo ako dahil naging tunay kayong mga magulang sa apo ko. Bilang ganti, gusto kong dumito muna kayo. Dito kayo tumira sa mansyon. Kami na ang bahala sa inyo. Sa lahat. Nagkaroon ng kasiyahan sa mansyon at labis ang saya ni Ralph dahil ang mga nakita niya ngayon ay hindi makapaniwala. Matapos na kanilang kasiyahan ay nagsawian na ang mga panauhin. Kinabukasan naman nga ay ipinakilala naman ni Senyora Elizabeth ang kanyang apo sa buo nilang kumpanya. Samantalang napag-isipan naman ni Ralph na magtungo at bisitahin itong si Carmina. Halos ilang taon silang walang komunikasyon at sa araw na ito ay masurpresa niya ang kanyang nobya. Masurpresa kaya si Carmina sa pagbisita ni Ralph o si Ralph ang magulat sa kanyang nabalitaan. Isang araw noon, naisipan ni Ralph na dumalaw sa tahanan ng kanyang nobya. Nakasigurado kasi itong matutuwa si Carmina sa kanilang muling pagkikita. Dahil marunong na itong magmaneho kaya naman ay ginamit niya ang sasakyang ibinigay ng kanyang ina. At nagtungo ito sa mismong bahay ni na Carmina upang magkausap sila. Ngunit laking gulat nito dahil sa labas pa lamang ng malaking bahay ay kumpulan na ang mga tao. Sir, ano nangyari ba dito? Bakit maraming tao sa loob at labas ng bahay? Tanong ni Ralph sa isang bisita. Nako mister, hindi mo ba alam na ngayon nakasal na Jake at Carmina? Kaya naman nagsidagsa ng mga tao dito. Ano? Ikakasal si Carmina sa isang lalaki? Hindi ito maaari. Ako ang kanyang boyfriend. Nako mister, ikaw? Mukhang hindi ka naman yata nababagay sa kanya. Halos mga bilyonaryo ang mga tao dito. Lalo na yung si Mr. Jake Montemayor. Kung gusto mong pumasok sa loob para masaksihan ang kasal, pumasok ka. Yan lang kung may imbitasyon sa'yo sa kanilang pamilya. Hindi pa nga nakatapos magsalita ang lalaki ay agad na itong iniwan at pumasok sa loob para pigilan ang kasal. Ngunit sa bungad pa lamang ay hindi na siya makapasok dahil sa gwardya. Sir, saan po kayo pupunta? Nasaan ang invitation card mo? Wala akong invitation card. Pero pakiusap, papasukin mo ako sa loob. Ako nga pala si Ralph Alcantara, ang boyfriend ni Carmina. Ano? Naibang ka na ba?
nakita niyo bang ikakasal na itong si Ma'am Carmina? Umalis kayo dito dahil hindi pala kayo imbitado dito eh. Hindi pa palagay itong si Ralph dahil gusto niyang pigilan ang kasal pero paano? Maya-maya pa may dumating na sasakyan. Puno ito ng mga gamit na gagamitin nila sa pagluluto. Nakasuot ang mga ito ng puting damit at hinire nila kasama ng mga waiter. Dahil doon ay nagkaroon siya ng idea itong si Ralph na magsuot ng uniform bilang isang waiter para harapin at makausap itong si Carmina. Hindi naman siya nabigo sa kanyang plano. Nakasama niyang nakapasok sa loob dahil sa kanyang suot. Sa kanilang pagpasok sa loob ay habang ang iba naman ay bala sa kanilang dapat gawin. Agad namang nagtungo itong si Ralph sa may dressing room at doon niya nakita si Carmina. Carmina, ako ito si Ralph. Bakit mo ito nagawa sa akin? Nasaan na pangako mo sa akin? Sa bawat isa na tayo lang makasama sa harapan ng altar. Ralph, buhay ka? Hindi ito maaari. Ang sabi nila, patay ka na daw dahil sa naganap na sunog sa warehouse na pinapasukan mo. Carmina, buhay ako. Nakita mo naman, di ba? Sino bang nagsabi sa iyo niyan na wala na ako? Sina Mami at Daddy. Kaya naman, pinakasan nila ako kay Jake na isang negosyante. Carmina, hindi nasunog ang pinapasukan kong trabaho, ang warehouse. Ang totoo, napasok kami sa isang illegal na ahensya pero mabuti na lang at may tumulong sa akin na makauwi sa bansa. Tara na, sumama ka sa akin. Hindi ba nangako sa iyo noon na bibigyan kita ng magandang buhay? Ralph, hindi na ako pwedeng umatras. Ayaw kong mapahiya ang mga magulang ko. Umalis ka na, Ralph! Umalis ka na! Tila wala ng pag-asa itong si Ralph para muling mabawi itong si Carmina. Kaya naman, hindi niya na kailangan pang magtagal sa lugar na iyon. Palabas na sana ito ng mansyon ngunit hindi niya inasahan na makasalubong niya ang kanyang lola Elizabeth at Mami Giselle. Iho? Ralph? Bakit ka nandito? Bakit ganyan ang suot mo? Lola, Mami, nandito kasi ako para sana dalawin ang girlfriend ko pero ikakasal na pala ito sa ibang lalaki. Ano? Nagawa kang iwan ng babaeng iyan? Hindi niya ba alam kung sino tayo? Lola, wag na po. Wala na akong magagawa dahil nakapagdesisyon na siya. Mas pinili niya si Jake Montemayor. Ano? Alam mo ba, Iho? Ang mga Montemayor, mga pipitsogyan lang sa negosyo ang mga iyan. Sa ating kumpanya lang sila umaasa. Kapag tinanggal ko ang koneksyon ko sa kanila, panigurado akong babagsak ang kanilang kumpanya. Dumito ka muna, Ralph. Mag-base ka na maayos. Sinabi sa akin kanina ni Greg at Mylene na nandito ka raw. Ipapamukha natin sa kanila kung sino tayo. Hindi ba nila alam na ikaw ang tagapagmana sa kumpanya natin? Nanatili itong si Ralph kasama ng kanyang mami at lola. Kahit masakit sa kanya ay tiniis niya ang lahat. Natapos na nga ang kasal. Masaya ang bawat panig ng pamilya dahil natuloy din ito. Congratulations sa ating bagong kasal, Carmina Altamarino and Jake Montemayor. Maraming salamat sa inyong pagdalo pero bago tayo maghihiwalay, nais ko munang pasalamatan ang CEO ng RE Group of Company sa pagdalo sa special wedding ceremony namin. At gusto kong magsalita ang CEO bilang huling mensahe sa ating bagong kasal. Nagpalakpakan ang lahat. Dahil sa bihira lang kasi na nadalaw sa okasyon itong CEO ng RE Group. Tumayo itong si Elizabeth at nagtungo sa harapan para sa kanyang final message. Congratulations sa ating bagong kasal. Marahil naganap ang ganitong ceremony dahil totoong nagmamahalan silang dalawa. Wala akong ibang babanggitin kundi congrats. Ang aking apo na ang siyang bahala sa kanyang huling mensahe. At kung anuman ang kanyang desisyon, wala na akong magagawa doon. Kinakabahan ang lahat sa mga binitiwang salita ng CEO. Maya-maya pa tumayo itong si Ralph at nagtungo sa pwesto ng kanyang lola Elizabeth. Nais kong ipakilala sa inyong lahat si Mr. Ralph Alcantara, the new CEO of RE Groups of Company. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang totoo, hindi naman talaga ako imbitado sa kasalang ito eh. Ina Carmina at Jake Montemayor.
I'm really sad na ginawa ko ang lahat para sa isang babae pero niloko niya ako at nagpakasal sa ibang lalaki dahil ba sa mayaman siya sa akin? Paano natin to maipagkatiwala ang malaking negosyo kung sa maliit pa lamang ay hindi na mapagkatiwalaan? Sabi ni Lola Elizabeth, hawak namin ang inyong kumpanya. Nakadepende sa aming desisyon kung magpatuloy kami sa pagsuporta sa inyo. Paano kung tatanggalin namin ang Altamarino at Montemayor sa mga bigyan namin ng pabor sa negosyo? Jake, anong ibig sabihin nito? Si Ralph ang bagong CEO? At hawak na tayo sa leeg? Hindi ko alam, Carmina. Hindi ba dati lang naman siyang pipitsogin, anak ng isang mahirap na pamilya? Paano nangyari to? Alam nyo, kinansila ko na ang pagtulong sa paaralan ng mga Montemayor. Ganon din sa pagiging stockholder ng mga Altamarino. Marami pa mga taong dapat na deserving sa mga to. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang mga magulang ng bagong kasal. Senyora Elizabeth, huwag niyong gawin to sa amin. Kayo lang ang inaasahan namin pagdating sa mga stockholders. Pasensya na kayo. Walang personalan. Trabaho lang. Pero kung ano man ang desisyon ng bagong CEO, ay rerespetuhin ko. Ralph, huwag mo naman tong gawin sa amin, no. Alam ko naman, ako ang naging dahilan dito. Pero huwag mong idamay ang buong kumpanya namin. Huli na, Carmina. Yung pinagdaanan, pinaghirapan at mga pagtitiis ko ay hindi mo man lamang na-appreciate. Pinagpalit mo pa ako sa isang taong nang bully sa akin noon sa eskwelahan. Dahil ba sa pera? Ano? Ano magawa ng pera nyo kung wala kami pakialam sa inyo? Umalis na itong si Ralph sa harapan at tila wala man lamang naging imik ang lahat sa kanyang binitiwang salita. Dumiretso na silang tatlo sa kanilang sasakyan. Sa huli ay dahan-dahang humina at pababa ng pababa ang net worth ng kanilang kumpanya. Maraming panahon at oras na sinusuyo nila ang RE Group of Company pero hindi na ito nagsayang ng panahon sa kanila. Hanggang sa tuluyan na ngang nalugi at bumagsak ang dalawang kumpanya na umaasa lamang sa kanilang stock. Minsan talaga sa ating buhay, hindi natin masabi ang panahon kung hanggang kailan tayo sa taas o sa ibaba pagdating sa estado ng buhay. Ang mahalaga ay maging patas naman sana ang pagtrato sa kapwa dahil ang lahat ay may hangganan. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat at paalam.